Yung 5,000 kasi tulad na napaliwanag natin na una, pauna lamang siya. Meron pang sa mga susunod na rounds ng cash relief assistance na mangyayari. Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, una, sabi nga niya, sa mabilis na panahon. So we've managed to execute this. As you can see, we've already serviced 256,000 plus drivers. Ang pangalawa niyang direktiba, walang tsuper na maiiwanan. So we're now scouring all the lists, hinahanap na namin kung saan namin mahahanap yung mga iba't ibang mga pangalan ng mga driver. Ang pangatlo niyang instruction ng Pangulo, sabi niya, dapat more than once. So talaga nakahanda naman talaga tayo sa more than once. Sir, siguro last question na lang from my end. You mentioned kanina the budget for yung pag-ayuda is nasa 30 billion. And considering hindi pa po yata dito kasama yung sa mga provincia, nagastos na po natin nasa 1.28 billion na. Sasapat pa po kayo ito, sir? We will request po ba sa House or even nataasan pa yung 30 billion? Sa personal kong opinion, sa ngayon, kakasasapat pa to. Kasi nakita naman natin ang pinakamalaking concentration ng mga TNVS, mga TODA will be Metro Manila. Although significant rin yung numero sa mga labas ng Metro Manila. Pero sa estimate namin, sasapat pa siya. Okay. Thank you, Secretary. Salamat po. Alan Gatus. Naka-receive ba kayo ng report na merong nakatanggap ng doble sa mga... Kasi there were reports na may mga mismong driver umamin na 2 beses nakatanggap. At yun nga, parang lumalabas kasi dun sa Mubit, aside sa nagda-drive sila for MC Taxi, personal experience ko, kapag may papadala ako ng gamit, Sila rin. mga taga-Mubit din. So most likely, nasa delivery service sila, at the same time, nasa MC Taxi sila. Pero so far ba sa inyo, wala kayong nare-receive na gara? Alan, very good question. Brings me to another topic. Tinatanong kami, bakit hindi na lang namin gawing digital? Kaya namin gawing digital to, napakadali. Kasi yung iba naming programa, like 4Ps, we're migrating to GCash already. Kasi nga, we have to have a form of validation and verification dahil ito yung unang bugso. Yung listahan hindi nang galing sa DSWD. So kailangan makita namin, una, totoong mga tao ba to? Physically, nandyan ba sila? Pangalawa, itong mga taong to ba ay talagang mga drivers? Diba? Kaya nga, sabi namin, this first step is really meant for validation and verification. Ayaw namin maakusahan na nagpe-pay out tayo kasi nangyari yan noon, di ba? Natandaan nyo doon sa previous administration, yung sa social amelioration. Dahil niloload na lang at kinekredit na lang sa mga financial service providers, yung pala yung iba, nagpalit na ng cellphone number, pero siya pa rin yung nakalista. Namatay na, pero nalalagyan pa rin yung account niya. So this time at least, dahil nakikita ang control namin dito, yung mga empleyado ng DSWD, personal niyang nakikita, alam natin totoong tao yon. Now, it doesn't preclude us from doing digital format now na na-verify na namin at na-validate na namin sila. Second, nakita niyo yung bilang ng unclaimed. That's a sign na baka mayroon talaga namang legit na may sakit. May legit na umalis muna ng probinsya. Pero pag nag-special payout tayo, pinablish natin yung mga pangalan at pinapunta natin sila at hindi pa rin sila pumunta, then alam natin these are either inactive drivers, baka namatay na, baka nasa abroad na. So, Alan, the whole process na, marami kasi kami naririnig na mga panukala na sana i-digital, yes, we will go there. Pero kailangan lang namin himayin ngayon. This is the more painful part. Kaya nga, we watch the unclaimed numbers. Kaya nga pwede namin i-publish yung unclaimed numbers kasi doon natin malalaman kung buhay ba ng mga tao yon. So, sa sagot mo, wala pa kaming natatanggap na duplicates. Kaya may dumadaan sa mahisusing proseso. And number 2, yung list, pag galing sa mga source, si LTFRB does their own cross-matching. Kino-cross-match nila kung natatagpuan sa mga iba't ibang sektor. And si Greg can explain how they do that. Pagdating sa amin, di-duplicate pa namin ulit. Ibig sabihin, kaya natandaan nyo, may mga complaint na hinihingi namin yung birthday, address, yung junior, senior. Kasi kailangan namin malaman kung yung taong yun ay parehas sa isa pang taong kaparehas ang pangalan within the list. So to the best of our abilities,
to the best of our knowledge, wala kaming alam na duplicate. Kasi dalawa ang nagsusuri. Sila sinusuri nila duplicate sa platform, kami duplicates sa pangalan within the same list. Pero syempre, kung may mga nakalusot, lagi namin sasabihin naman, we have very aggressive grievance mechanism. I-report nyo sa amin, hahabulin namin yun at babalikan namin yun kasama ng LTFRB at ng mga lokal na pamahalaan.